Okay, good morning sa inyo dyan lahat ng mga nag-aabang sa update dito sa ganap no ng or sitwasyon dito sa may bahay ni Tatay Digong or ng Duterte family nila Ma'am Hanelet Indalakiti Duterte dito sa may Doña Luisa subdivision sa may Ecolanda. So time check tayo dito, it's 5:58 in the morning, so 2 minutes to go, mag-aalas 7 na ng umaga. And balik ulit tayo dito ngayon para tingnan yung ano no, yung sit up, yung happenings and situation. Ito 'yon. So far konti lang yung tao dito. Um, Kasi yung dami ng tao kagabi kumpulan, syempre nagsiuwian na sa kanilang mga tahanan no. Nagsitulugan yung iba. And okay lang naman na hindi masyadong gaanong kadaming tao kapag gagandong oras kasi broad daylight na medyo hindi sila masyadong umaatake sa araw itong si General Torre dati pa naman, di ba, like KOJC. Kumbaga yung ano, yung pinaka pattern kasi ng ano nitong estilo ni Gen Torre ano no, kumbaga parang halatado na, kumbaga obvious na, like madaling araw or gabi sila umaatake. So pag ganitong oras medyo hindi na siya masyadong ganun ka height and alert ang mga tao dito, yung mga supporter. Kasi just in case na pupunta dito, meron pa rin naman dito mga ngilan-ngilan, hawak mga cellphone. Pwedeng isang contact agad sa mga kakilala, mga kamag-anakan na pwedeng pumunta kaagad since nagkaroon na ng ano, parang commotion is about to happen. So yun, punta kaagad ang mga tao. Baga isang tawag lang. Oo nga pala, so context lang ha, kasi baka yung iba kakapanood lang ngayon or kanina. So bali nagsimula itong ano ditong, so yung mga bagong ano lang no, bagong tune in lang sa atin. So ang context kasi ganito, by March 13, so anong araw ba yun, since today is Saturday 15, 14 kahapon Biyernes, 13 naman is Miyerkules. So Miyerkules ng gabi, March 13, nagsimula ang ano no, parang information no nag-leak. So nagano siya, nag-circulate siya sa social media, sa Facebook. And yun na nga na merong nabalitaan na merong search warrant sila General Torre nga na ito i-search ang ano, ang bahay ng mga Duterte. And base doon sa pagkasabi ni VP Sara Duterte, ni VP Sara, ano daw no, lahat ng bahay ng mga Duterte ay kukunin, I mean hahalubuin. Kumbaga meron silang ano, search warrant na kung saan legal din naman daw. Tingnan natin na. Okay, so itong babasahin natin is ano siya no, from Mindanao Times. So Duterte family braces for search warrants. VP alleges planted evidence. Vice President Sara Duterte has confirmed reports of impending search warrants targeting her family's residences, alleging that authorities may plant evidence during the operation. So yun po yung kinatakot natin, di ba, mga taga Davao. Kaya tayo andito nag-gather para kahit paano ay mapagmasdan, ma-witness natin gamit ang ating camera, ano natin, nito, ma-videohan, ma-document, gano'n no. Yung pwedeng kung meron silang gagawing hindi maganda o may silang plano, medyo magdadalawang isip sila or at least man lang mahihirapan no. Kung hindi man talaga mapipigilan, at least medyo mahihirapan sila. Hindi natin parang hindi ganun kadali nilang magagawa no, ma-execute yung gusto nilang gawin no. Yun ang ano, yung planting of evidence or anything no na pwedeng ikakasira sa pamilyang Duterte. Okay, let's go. So yan ang ano I heard about. So sabi ni VP Sara na narinig niya na itong post pala ng Mindanao Times is 5 hours ago. So I think dito yung parang ano to, statement to ni VP Sara nung siya ay nasa The Hague. Yes, I heard about the search warrant. The search warrant applied for all the houses. So noted ha, quote and quote, applied for all the houses. So ibig sabihin no, walang takas, pati I assume pati bahay ni Ma'am Hanelet Abansinya no, yung nung bahay nung kanyang pagkadalaga o nung hindi pa sila nagsama ni Tatay Digong, isasama yan siyempre. And bahay ni Baste, bahay ni Pulong, bahay ni VP Sara, lahat ng mga ano, mga bahay ng mga Duterte. So walang takas yan. Kaya alam naman natin, di ba? Pag sila, batas sila yun eh. Wala tayong magagawa. At ang sabi pa ni VP Sara dito ay yun,
Okay, she revealed she had advised her siblings. So yun, inabisuhan ni BP Sara ang kanyang mga kapatid na i-secure ang mga valuable items, mga valuable things, no? For example, kung mga alahas, mga pera, o gamit yung mga valuable things like may sentimental value, gano'n, no? So, kayo dyan, pakicomment nga dyan kung ano yung mga valuable items sa inyong bahay just in case na, kunyari, masusunog ang inyong bahay, ano ang pwede nyo i-save, first and foremost. So, ako, pinaka-valuable ko talaga ay maaaring cellphone, maaaring yung mga documents, mga documents, mga credentials, and yun. So yun, i-save daw, sabi ni Bibi Sara, i-save ang mga valuable items sila ng kanyang mga kapatid. And ano pa sabi niya dito, I just told them to secure your valuables, then just allow them to do the search. So no, so sabi ni Bibi Sara ay hayaan na lang daw na i-search ko kung ano yung gawin ng mga ng mga kapulisan, anong gagawin ni General Torre. Hayaan na lang, no, halobgubin, kumbaga walang resistance sa ipapakita, walang pagpalag, walang resistance, walang sakitan, parang gano'n, no. So kaya pala alam naman natin, 'di ba, kilala natin si Kong Paulo Duterte, kilala natin si Mayor Baste Duterte na medyo ano yan sila, mga ano, yung mga hindi yung ano ba, hindi sila yung nagpapabuli, alam mo yun. Pero this time susundin nila ang ano, ang suggestion or yung pakiusap, no, ng kanyang ano, ng kanyang kapatid, ng kanyang ate na yan nga, or kapatid, na wag mo nang ano, wag makipaglaban, hayaan na lang, gano'n, no. Okay, diretso natin tong ano, at pasensya na ha, parang ang ginagawa ko dito parang nire-retirate ko lang, retirate basta yun na yun. Parang iniiko ko lang yung ano, yung sinasabi ni VP Sara dito sa text or sa caption. Duterte expressed concerns about potential evidence planting, drawing parallels to the case of former Congressman Arnie Tivis. We expect that there will be planted evidence inside the houses, so I told them that we have just to face that as well, because that is the template that they did with the former Congressman Arnie Tivis. That is exactly the same template, so I told them it's pointless to fight, so just allow it to happen. Okay. Okay, ito. Naalala niyo si Arnie Tivis nung yung mga taga ano, yung sa Negros Oriental, if I'm not mistaken, siya yung congressman, 'di ba, na nagtago siya ngayon sa ano yata, sa may Timor-Leste, if I'm not mistaken. Again, no. So Timor-Leste, hindi siya napauwi. Na kumbaga ano 'yun pa lang contradiction siya, no. In some point naging contradiction siya sa statement ni PBBM na kailangan daw makisama sa Interpol, na 'yun na nga hiningi nila si Duterte, si Tatay Digong. So ibinigay nila kasi nga Interpol yun, hindi pwedeng biguin ang Interpol kasi pag once na tayo mangailangan naman ng tulong ng Interpol ay tayo yung tutulungan, di ba? I mean, pwede rin tayong hindi tulungan, i-deny, di ba? Or i-reject or i-ignore kung hindi niya ibigay si Tatay Digong. So for example daw yun, si Tivis, di ba? Si Tivis, ano yan, may, di ba, meron siyang kinakaharap na ano na case, pero hindi naman siya napapunta sa Pilipinas. Even Joma Season, dami niyang kasalanan, dami niyang foul, di ba, dami niyang kaso sa Pilipinas, patong-patong, pero hindi naman talaga siya binigay, no, ng Switzerland ba? No, hindi siya binigay ng Switzerland, hindi siya nahuli ng Interpol. Oh. So in that point pa lang, wala, obvious, well, di ba, sinungaling naman talaga sila. Pero sinungaling, no? So basta. Okay, diretso natin basahin dito. We expect, okay, so parang ang ginawa nila kay ano, okay, balik kay Tivis pala, Arnie Tivis, ang ginawa nila, di ba, parang provoke, ganun, parang search, hinalubog yung bahay, sinearch nila yung ano, yung pag-aari, yung vicinity ni kung Arnie Tivis. Ngayon, syempre, pumalag yung kanyang mga armies, di ba? Pumalag yung kanyang mga, tama ba yun? Tama ba tong aking ano dito, mga sinerd? Hindi to fake news, kumbaga hindi lang ako masyadong accurate, hindi ako sure. So kaya nga ako nagtatanong, di ba? So kung meron mang nakakaalam dyan ng nakikinig at nanonood, so you can correct me in the comment section. So hindi ko siya sinabi with conviction or, di ba? na totoo na sinabi ko. I mean, yung sinabi ko, kumbaga di ako sure. Parang yun lang, base sa aking maalala, na pwedeng mali talaga or pwedeng tama. Kayo nang bahala dyan. So I told them that we have just to face that as well, because that is the template of that they did with the former Congressman Arnie Tivis. That is exactly the same template.
So I told them that it's pointless to fight, so just allow it to happen. Despite her concerns, Duterte emphasized that importance of non-resistance. So sabi ni VP Sara, it doesn't mean that the search is illegal. It doesn't mean that the search is illegal. But then I told them that no one should be hurt. No one should resist. Just allow them to do whatever it is that is illegal. Okay, so parang hayaan lang daw. Kumbaga ganun yun, no? Parang nakalungkot siya kung isipin. Yan o yung ano ko dito, reaction ko dito, crying emoji. Kasi nakalungkot, di ba? Sino ba hindi malulungkot yan? Yung parang para bang ito gagawa ko ng another illustration, another example, or another scenario. Yung bang kumbaga sabi ng may kapangyarihan, sabi ng tao na, oops, sasuntukin kita ha. Oo. So, syempre, mali naman yung sasuntukin ka ng tao. Pero dahil nga sa malaking kalaban, makapangyarihan, mayaman, tas ikaw ay paslit lang, bubuwit ka lang, o ano ka bang, basta maliit ka lang, no? So, in short say, binubuli ka. Pwede mo silang kasuhan, siguro in due time. I mean, basta pwede kang lumaban, pwede ka namang umiwas or umilag, gano'n, no? Or mag-retaliate. Pero instead, hayaan mo na lang silang suntukin ka. Kasi yun ang gusto nila eh. Alam, di ba ang lungkot, no? Nakakalungkot. Yun ang gustong mangyari nila eh, na i-search ang bahay. Di ba parang grabe, no? Di ko alam kung magiging pinaka-point nila. Kasi iba ko lang kung meron ko pwedeng tanungin dito mga kausap na tungkol dyan sa aking katanungan na yan. At katanungan ng marami. Kapara saan yung search warrant. Kasi wala namang heartbeat dito eh. Kasi wala dito yung magnanay. Wala din dito sa tatay. Andun na sa Andun na sa dahig, di ba? So ano yung isi-search nila dito, di ba? Ano yung kailangan i-confiscate kung meron man, di ba? Mga baril. Malamang may baril yan, di ba? May mga ano yan eh, may mga license, mga permitted na mga baril kasi government official, di ba? Kahit ng mga private citizen meron eh, di ba? Mga business, mga negosyante. Sa rehistrado, lisensyado, permit to carry, di ba? For self defense. Pero so ano pa hanapin nila mga Yamashita treasure. Hindi naman siguro to, wala naman sigurong ganun dito. Hindi nga napaayos ang pintura ng lagit, di ba? Napakasimple nga ng bahay nila. Yan. Ito yung kasama natin dito ha. So yun lang. And nga pala additional sa mga hindi nakakaalam diyan, no? Maraming mga viewers ha. Shout out mga hindi taga Davao City, mga taga Luzon and Visayas and mga iba naman na sa ibang bansa na hindi pinapapuntang Davao City. So today is March 15. So basically, it's our Bispiras or anti-Bispiras sa aming celebration for 88th araw ng Davao. So ito no, bali ang natin dito, araw ng Davao, yung ating schedule is magsisimula pala talaga siya like March 1 hanggang sa March 16. So yung pinaka big event namin dito sa Davao City is March 16, which is bukas na yun, linggo. So yung parang mga floral float parade, mga ganun, basta parada, pamulak, festival, parada, sorry. So parada bukas. And kagabi, Webes ng gabi, so meron namang parang konsyerto Davao na nga sila Rico Blanco. Tapos ngayon naman Sabado, hindi ko alam kung anong meron dito. Tingnan natin ang schedule ng city government natin. Okay, no, so today sa mga taga Davao dyan na nakapanood nito ngayon at dumating sa ganitong oras. So ito yun ho ang schedule ho natin ngayon, March 15. Meron ho tayong gagawing kundiman. Wait lang. Kundiman, araw ng Davao, City Hall of Davao, 11:15. Medyo ako nalilito rito, no. Ito na lang, Motya ng Davao, the Grand Coronation pala. So alas 7 sa Joseph Gymnasium. So parang hindi ako nito. Parang last year di ako napunta kasi naubusan na yata ng ticket. Pero nung 2023, napuntahan ko to nung na-witness natin na napahaga na ng taga Kabantian. Pero di siya nanalo. So Motya ng Davao Grand Coronation mamaya sa Joseph Gymnasium, no. So good luck sa mga naka-secured ng ticket. So sana makapanood kayo. Alas 7 ng gabi. And bukas parada Davawinyo. Alas 6 ng umaga hanggang sa di ko alam kung anong oras matapos. Basta Rojas to San Pedro Square lang naman, malapit lang. So Hugyo Davao naman pagka alas 7 ng gabi sa San Pedro Square ulit. And by Monday, March 17, walang trabaho, no. Special non-working holiday. Siya granted or declared ni PBBM.
So yun lang siguro no, ang ano natin dito, yung update kahit paano yun. So ang mga taga mainstream media natin dito ay Sunshine News or Sunshine Media, tama ba? SMNI. So ito yung ano dito, wala tayong nakitang PTV, wala tayong nakitang GMA, ABS-CBN, News Everywhere. May ABS-CBN ba? Parang wala na sila no, kasi wala na silang channel, wala network na sila. So ito yung mga kasama natin dito, mga supporter, nakaupulan sila. So sa likod pala nito mayroong exit daw. Oo. So sabi nga nila parang wala daw nagbabantay. So yan lang no. Bali, anong gusto niyo, live tayo? Sige, try natin mag-live. So nga pala ha, update pala ulit yung may nabasa akong article, di ko lang mahanap eh. Pero kasi ito na lang, nasa 50-50 na daw yung yung chance na pwedeng pumunta rito sila General Torre, or 50 pwede rin hindi. Pero yun na nga, hindi natin alisin yung chance or yung possibility na talagang punta sila dito at mag-search, mag-serve no, ng search warrant. Or yun, pwede silang maghalubhob sa mga bahay ng mga Duterte. Kaya andito pa rin no, hanggat hindi nila, basta good luck, basta ano natin, aasahan natin yan no, hindi natin yan pakakawalan tong lugar na yung ganitong ano. Hindi na to aalisan no, ng ating camera, ng ating tingin. Lagi natin itong babantayan, lagi natin itong i-update. Tsaka wala naman tayong magiging lakad, wala naman tayong magiging transaction. So dito lang tayo, wala tayong mga scheduled trip outside Davao. So dito lang tayo sa Davao hanggang sa mag-election, kasi hindi yata advisable na maglalakwatsa pag election day. Delikado pa naman na panahon na ngayon, hindi nakagaya ng sa panahon ni Tatay Digong na safe ka pupunta sa mga malayong lugar. So by 2023 no, nagsisimula ng magsibalikan yung mga insurgencies and the crimes sa Pilipinas. So yan, medyo medyo ingat na, hindi na tayo pwedeng maglalakwatsa, maglalagalag ng medyo careless or yung komportable lang na maglalakad-lakad lang, di ba? So, ingat na ng konti kasi pwede tayong di ba? Mapagdiskitahan. Kahit nga Davao City ngayon no, hindi na rin tayo pwedeng pakumpiyansa gawa nung nagpapakalat na nga sila ng piste no. Oh, piste yung piste. Hindi mura ang piste ha. Yung piste yan, itawag yan sa mga organismo, mga elemento, mga insekto na walang pakinabang, hindi mapapakinabangan, nakakasira pa. So bigyan tayo ng example. Oh, pag sinabing piste, ipis. Hindi pala piste ang piste ba, ipis, insekto lang no. So anay, ayan anay. Kasi nakasira ang anay. Yan, mayroon ng bumburadyo coming. Bumburadyo ba yan? O, diba anay? Ano pa? Pinipiste no, masurot yun. Ano ba? Oh, nasa Malacanang, for example, Malacanang sa House of Congress yan. Madaming piste diyan. Madami, nasa mga siguro sa mga 300 plus, almost 400 na natin representative. Ang diyan piste na sa mga siguro 300. Yung pumirma ng impeachment kaya BP Sara, yun yung mga piste. Sa Malacanang may piste din, kaya nang bahala no, kaya nang bahalang pangalanan. So yun lang dito, yung atmosphere naman natin, yung ambience natin, yung ating atmosphere maganda naman. Okay yung natin, yung papawid kalangitan. Malamig yung hangin kasi parang mayroon tayong nakatanggap na advisory alert sa Pag-asa, parang may karoon ng something na parang uulan no, raining season. Baka yun yung hudyat itong malamig na simoy ng hangin. Although kita pa naman natin yung kalangitan, napaka pa naman, maaliwalas, napaka maliwanag, wala pang kulimlim, pero may namumuo doon sa may unahan dyan yan na parte na yan. And of course ang pinaka majestic na Mount Apo, pero may ulap. Pero sige lang zoom in natin. Yan, that's Mount Apo. Oops, nandun na si Bossing. Natatakpan ng tawag nito, natatakpan ng ulap. So yung likod ng kita mo yung
tangke ng kuryente, matawag dyan, transformer. Sa likod niyan, background niyan ay Mount Apo. So yun na, we're done, no? So try natin mag live.